Mapagpalang araw sa ating lahat. Isang panibagong araw na naman para tayo ay matuto. Welcome to our virtual classroom. Sa picture pa lang makikita na natin ano kaya ang ating topic. Nag-iisip ang Sir Jeff. Ano kaya ang gagawin natin? So ano kaya ang topic natin? So that is addition of similar fraction and mixed number without regrouping. But before we proceed to our lesson proper, let's have a review. Always remember class na huwag niyong kakalimutan ang part ng fraction at saan sila nakapwesto. As you can see, 1 is the numerator sa nakalagay sa upper part. 3 is the denominator sa nakalagay sa lower part ng fraction bar. So huwag niyong kakalimutan yan. Napaka-importante na alam ninyo ang kanilang pangalan. Let's recall the types of fraction. So there are 3 types of fraction na na-discuss na natin. First is the proper fraction. So proper fraction are fractions that has a numerator smaller than the denominator. As you can see here in the example, 1/4. 1 is the numerator and it is less than 4 as the denominator. Next one is the improper fraction. Improper fraction, our numerator is equal or greater than the denominator. So the example is 8/3, whereas the numerator 8 is greater than 3, which is the denominator. And the last one is mixed number, a combination of a whole number and a proper fraction. So makikita natin dyan, sa example, ang 2 ay ang whole number or ang buo, and the fraction, to be exact, proper fraction, 1/3. So that's the type of fraction that we have discussed on our last lesson. Now, let's define first similar fractions. Ano kaya ang similar fractions? So fractions that have the same denominators. Saan nga natin makikita ang denominators? Very good. Sa lower part ng fraction bar. In this example, 2, 8, and 5, 8, sino ang denominator? Yes, 8. 8. So, they can be called similar fraction because they have the same denominators. Ulitin ko, same denominators. Tandaan, ang similar fraction. Now, let's add similar fraction. So, i-identify muna natin kung similar fraction ba yung given natin. So, saan natin makikita kung similar fraction sila? Sa denominator. Dapat parehas sila ng denominator. So, in the first example, 4/10 plus 3/10, they are similar fraction. Napakadali lang ng gagawin natin. Ang gagawin natin, class, i-add lang natin ang numerator at ikakopy natin ang denominator. Ganun lang kasimple. Napakadali ng lesson natin ngayon. So, dyan, ano ang numerator? 4 tsaka 3. So, 4 plus 3, ilan? Ilan? That would be 7. Then, i-copy natin ang denominator. Anong denominator? Ano? Very good. That is 10. So, ang sagot, class, 7/10. Apakadali, di ba? Kapag nakinig ka sa video na to, masasagot mo yung lesson at gawain natin mamaya na makikita sa last part. Ulitin ko, sa last part ng ating video. So, wag niyo sagutan lahat na nandito. Yung last part lang na sinasabi ko. Next, example, 8/15 plus 2/15. Anong ipag-a-add natin? Ang numerator. So, anong numerator? 8 at 2. So, 8 plus 2, ilan? Very good. 10. I-copy lang natin ang denominator. Anong denominator? 15. So, 10/15. Basic, kaya nyo yan. Napakasimple lang. Tandaan, i-add ang numerator, copy the denominator. How about if we add mixed number? Pero lagi niyong tatandaan, sa mixed number na i-add natin, similar fraction pa rin. So nakalagay dyan, add or subtract the similar fraction, din whole numbers, lowest term if possible. So hindi muna tayo mag-lowest term, tsaka hindi muna tayo mag-subtract. Addition muna tayo mag-focus para hindi kayo malilito. Next topic na natin yon. So dito sa example number 1, meron tayong mixed number na 6 and 2/7 plus 3 and 1/7. Nakikita ninyo, same yung proper fraction ng denominator. That's a similar fraction. Pero paano natin siya i-add? Itatlo na sila. Meron na siyang buo or meron na siyang whole number. Ang gagawin nyo, class, i-add nyo muna yung whole number. I-add nyo muna yung whole number. Sa example na to, anong whole number? 6 at 3. So 6 plus 3, ilan? 9. Very good. Tapos i-add natin, class, yung numerator ng proper fraction. Anong numerator dyan na nakikita natin? 2 tsaka 1. So pag-add lang natin. Simple, diba? Basic lang. 2 plus 1, ilan? 3. O, diba? Napakadali lang. Tapos i-copy natin ang denominator. Anong denominator? 7. Kaya ang pinaka-final answer niya ay 9 and 3/7. Madali?
Try natin tong pangalawang example. 12 6/10 plus 5 3/10. So, similar fraction pa rin yan, but mixed number. Tingnan natin, ipagpa-plus natin. 12 plus 5, ilan? Ilan? 17. 6 plus 3. 6 dagdagan ng 3, ilan? That would be 9. Okay, very good. Copy lang natin ang denominator. Ang denominator, 10. So, napakadali lang. Kaya na nating mag-practice. Sige, tuloy na natin. Let's practice. So, napaka-importanting lagi tayong nagpa-practice bawat lesson natin para talaga nakikita nyo ano bang process ang ginagawa na kapag kayo na ang nagsosolve. So, we have here an example, 8. Wait, walang marker. So, let's choose, ito kaya. 8, ang ganda. 8 14th plus 5 14th. So, anong gagawin natin, class? Napakasimple lang. Ipag-a-add lang natin ang numerator. So, anong numerator? 8 tsaka 5. 8 plus 5, ilan? Ilan? 13. Next, copy lang natin ang denominator. Anong denominator? 14. So, copy lang natin dyan sa baba. So, yan na yun. Yan na yung pinaka-final na sagot. Napakadali. Okay. Yan yung sa proper fraction. So, let's proceed naman sa mixed number kung paano natin siya isosolve. Susulat lang natin yung ating given. For example here, whole number pala yung 3. 3 and 4 6. I-add natin sa 2 and 5 6. Gaya ng sinabi ko, i-add lang natin ang whole number. Sinong whole number? 3 tsaka si 2. So, ilan yon? 5. Very good. Tapos, i-add lang natin ang numerator. Sino yung numerator? Okay, very good. Si 4 tsaka si 5. Ilan yon? 9. Very good. Copy lang natin ang denominator. Sinong denominator? Si 6. So, i-copy lang natin. So, anong sagot? 5 and 9, 6. So, napakadali lang, Kung nakinig ka talaga, makukuha mo ito. Napakasimple lang at napaka-basic lang yan para sa inyo. So, what about kapag ganito ang nakikita nyo? Ito, mas madali lang, Sa tingin ninyo, ano magiging sagot kapag mag-isa lang, whole number lang, plus a proper fraction? Sa tingin ninyo, anong sagot? May idea ka? Napakadali lang. Ano yon? Pagsamahin nyo lang yung dalawa. 6 and 2 4. Walang ka, hirap-hirap, may sagot ka na. Kasi lagi nyo tatandaan na ang whole number plus proper fraction ay mixed number. So, apakadali lang ng lesson natin ngayon. Kapag nalilito ka pa rin, balikan at balikan lang ang ating video at alam ko, in the end, matututunan mo din yan. So, let's proceed. Kayo naman ngayon ang gagawa. Gawin nyo to sa math notebook, 5 items lang naman yan. Basic lang sa inyo yan. Kayang-kaya nyo yan. Post nyo lang yung video. Ito lang yung gagawin nyo sa araw na ito. Naintindihan ba? Okay, tandaan. Kapag pareho ang denominator, madali lang pagsamahin. Parang magkaibigan lang yan na nagkakasundo. Kaya kaya ninyo yan. Basta makinig at practice lang ng practice. Kita-kits sa susunod natin na math lesson. Paalam!